Sukang puti, white vinegar, marami pong benepisyo sa katawan. Lumang panahon, ginagamit na itong home remedy. Tuturo ko sa inyo kung paano gagamitin sa maraming sakit. Pero syempre, pang mahirap lang to, pang home remedy. Kung may budget naman kayo, papacheck tayo sa doktor para sa mga regular na check-up, regular na gamutan. Ito pang home remedy at dagdag tulong lang. So, ang suka overall is pwede sa mataas ng blood sugar, hindi nakakataas, nakakabawas ng appetite, pampapayat konti, sa cholesterol, hindi pa sure, at yung mga infection sa balat, matutulungan niya. Iisa-isahin natin. May isang pag-aaral na maganda siya sa diabetes. Okay? Pinag-aralan to ni isang researcher. Ang ginawa niya sa mga subject na mga tao, isang grupo, pinainom niya ng, tingnan nyo, pati yung preparation tuturo ko sa inyo. 2 kutsaritang sukang puti hinalo sa isang basong tubig. So, malabnaw lang yun. Isang basong tubig, 2 kutsaritang sukang puti, pinainom habang kumakain ng kanin o tinapay. Ganun. Tapos, chinek nila. Yung 2 grupo, yung uminom ng may sukang puti na malabnaw, 2 kutsarita lang, mas bumaba ang blood sugar. Hindi ganun kataas ang blood sugar niya kumpara doon sa tubig lang ang ininom. So, ang theory is, pag kumain tayo ng pagkaing may sukang puti, hinalo sa salad, sa tinapay, medyo napipigilan yung pag-digest ng mga carbohydrates and starch. So, hindi na-absorb ng katawan, mas naidudumi, hindi ganong tataas ang blood sugar. Yun ang hinuhulaan nilang theory. So, hindi masama sa diabetes, baka makatulong pa. Kung mahilig kayo sa sausawan, favorite sausawan ko, suka, kalamansi. Imbis na magtoyo, patis, bagoong, ketchup, di ba? Ito na lang mas gusto ko. Number 2, medyo nakakabusog. Baka makatulong, pampapayat. Nakita nila, pag kumain daw ng tinapay, ito, pag-aaral din to, medical study, pinakain sila ng bread. Tapos may kasamang sukang puti. Mas hindi tumataas ang blood sugar at mas busog sila. So, mas konti nakakain. Okay? So, maganda to for diabetes, weight loss, at may konting pag-aaral, tinatry din nila sa pampababa ng cholesterol, pero hindi pa sigurado. May warning lang ako. Siyempre, ito sinabi ko, 2 kutsarita lang ng sukang puti. Maganda, sama sa salad, sama sa kanin, paksyo na bangos, kasama doon. Huwag na huwag iinumin ng puro yung sukang puti, masama po. Kasi pure yan, matapang yan, baka masunog itong bibig natin, lalamunan, very acidic, di ba? So, pwede siya pag malabnaw lang. Bukod dito, maganda rin siya sa balat kasi ang acetic acid ng white vinegar, antifungal siya eh. Pampatay ng fungus. So, tingnan nyo yung mga matutulungan niyang sakit ha. Swimmer's ear, outer ear infection, yung may fungal infection dito sa labas ng tenga at sa loob din ng tenga. Bakit? Nag-swimming sa maduming tubig o sa beach o sa kanal, di ba? Tapos pumasok dito, di ba? So, pag magpapacheck tayo sa ENT, bibigyan kayo ng antibacterial, antifungal ointment, mahal, di ba? Pero mas maganda yon. Pero kung wala kayong pera, gusto subukan, ganito ang paghalo. 1:1. So, 1 part sukang puti, 1 part tubig. So, kung gusto mo, 1 kutsarang sukang puti, pinaghalo sa 1 kutsarang malinis na tubig, ilagay sa isang solution, kumuha ng dropper, tapos dinadrop sa tenga. A few drops, siguro 5 to 6 drops, kanang tenga, kaliwang tenga. Ipapastay na mga 2 minutes. Ako nga, minsan 5 minutes pag naglalagay ako ng eardrop So, pwede yung gawin 3 times a day, 2 times a day, hanggang luminis. Okay? Ang warning lang dito, dapat yung eardrum hindi butas. So, kung may history kayo ng nabingi, nabutas ang eardrum, o napacheck na kayo sa ENT dati, butas ang eardrum, bawal talaga magbasa ng tenga. Kahit nga maligo ng walang earplugs, bawal kung butas ang eardrum. So, bira lang naman yon. So, ito yung home remedy. 1:1, white vinegar and water para sa fungal infection, swimmer's ear.
Pero kung gusto nyo sa ENT, syempre, mas maganda. Athlete's foot, maganda po to. Magandang home remedy ang sukang puti, di ba? Alipunga, alam nyo na to, di ba? Yung namamasa ang paa, may flaky, mabaho. Anong cause nito? O laging naka-rubber shoes, laging naka-medyas, o yung trabaho sa mga military, 'di ba? Hindi na sila, 'di ba, may enkwentro. So yan, ito talaga kaya ang athlete, yung mga nag-exercise laging pawis. So para mapatay itong fungal infection, pag sa derma, bibigyan kayo ng antifungal cream for 2 weeks. Kaya lang, ang sukang puti, pwede rin siyang home remedy. 1:1 rin. Isang basong sukang puti, so marami to. Isang basong malinis na tubig, i-mix. So, 2 glasses na to, ilagay sa palangganang maliit. Ibabad ang paa na may alipunga for 15 minutes, 2 times or 3 times a day. Gawin for, gusto nila 2 weeks eh. Siguro 1 week, 2 weeks. Tapos, pag nababad mo na, diba, kailangan dampian, i-dry yung paa. Ayaw natin basa ang paa, lalong magkaka-bacterial infection at fungal infection. Pagkatapos ng babad sa sukang puti, kung gusto mo pa dagdagan ng alcohol, mas maganda. Kumuha ka ng 70% rubbing alcohol at punas-punasan dito para kung may bacteria, mapapatay din. So, fungus and bacteria patay. Ito po, actually, ginagawa to sa lumang panahon, even now, bilang home remedy, vaginal yeast infection. So, sa mga babae na may vaginal infection, ibig sabihin, meron siyang nangangati, may whitish discharge. Ito, pag pumunta tayo sa OB-GYN, bibigyan kayo ng antifungal suppository, yung mga Flagyl, mga ganun, at iba pa. Ngayon, sa lumang panahon, ang home remedy, ganito po, ang halo ng tubig at suka sa vaginal yeast infection ay malabnaw lang. Hindi yung katulad kanina, 1:1. Ito po, iba. 2 basong tubig na warm water, 1 kutsara lang. So, 1 kutsara lang ng sukang puti, 2 basong tubig. So, malabnaw lang yan. Yan ang panghugas, pang-douche, panghugas. Baka, alam ko, merong parang plastic na aparato, pang spray sa loob ng puwerta. Gagawin twice a day hanggang mabawasan yung pangangati o burning sensation. Tapos gagawin mo lang to for 1 week lang at most. Hindi mas matagal. Kasi yung laging nagdudush sa loob ng puwerta, hindi rin maganda. Magugulo mo yung normal bacteria sa loob. So, ganun lang po. Tapos yung sobra nung solution natin na malabnaw, pwede rin ilinis sa labas ng puwerta. 1 tablespoon in 2 glasses of water. So, malabnaw lang siya. Sa warts, pwede rin siya sa kulugo. Okay? Pero sa kulugo, kailangan matapang yung pure white vinegar. Walang halong tubig. Cotton balls, isawsaw sa pure white vinegar, ipapatong dito sa warts na yan. Tapos, lalagyan mo siya ng tape. Okay? Pag nilagyan mo siya ng tape, matagal, mga 1 week, 2 weeks, mangyayari, mamamaga, magsuswell, baka mangingitim, tapos after 2 weeks, matatanggal ng kusa. So, babad mo siya 2 times in a day for 2 weeks. Pero kung gusto nyo mas effective, syempre, punta tayo sa dermatologist, papakoterize to, bayad tayo ilang libo, pwede rin naman. And lastly, dandruff. Yung mga maraming may dandruff, syempre, may anti-dandruff shampoo, pwede rin. Pero maraming dandruff kasi fungal ang cause ito. Malassezia furfur. Yan ang cause. Hindi lang dito, pati misa nga dito eh. Mga seborrheic dermatitis, fungal din yan. So, ang pag-mix dito, medyo matapang-tapang din. 1 cup suka eh. Yan, 1 cup white vinegar, 1 cup tubig. So, mix mo. Mag-shampoo muna. Pagka-shampoo, mag-anlaw ka muna. Then, papahiran mo nitong 1 cup water, 1 cup suka dito sa scalp, sa roots ng hair. So, pag nababad mo to, mangangamoy suka ka, magtataka si Mr. o si Mrs. 30 minutes, hayaan lang. After 30 minutes, mag-anlaw. Gawin ito once or 2 times in a week. Ganun lang. Hindi siya araw-araw.
makakatulong siya sa fungal infection sa dandruff. Okay? So nakita nyo, maraming benefits to. Dagdag tulong din to. Malay natin, itong mga lumang remedy, mura lang, kaya gawin, safe naman, wala namang kaso. Pero syempre, if symptoms persist, papacheck tayo sa inyong mga doktor. Salamat po.